Ah, Ladies and gentlemen, mga Pilipino sa loob at labas ng bansa, mayroon po akong isusumbong sa inyo. Ang isusumbong ko po ay yung kapalaran ng ating mga bata as young as 3 years old to 3 years old. Parang tumatawid sa alambre araw-araw pag pumapasok sa school. At ang nangyari kasi, sinara yung kanilang kalsada na dadaanan mula sa kanilang tirahan diyan sa lugar ng Manggahan, Barangay Poblasyon ng Muntinlupa City na sakop ni Barangay Kapitan na si Alan Fresnedi Ampaya. Ampayo. Ampayon ba? Ampaya. Oo. So, ngayon, ito'y naisumbong na nila sa kay barangay chairman, barangay kapitan, Ampaya, pero walang ginawa, alaws. So, ano bang katwiran niya, tatakbo siyang vice mayor, tapos ganun na pala, wala man magagawa. Mismo kasama niya sa barangay, hindi niya mabibigyan ng solusyon. So, paano ngayon yan? Tapos, kinampanya pa siya ni Ruby Biason pagka vice mayor noong nakaraan. Pero pareha kami ni Daddy Bert, hindi kami naniniwala na kandidato siya talaga ni Ruby Biason. Kasi nga, delikado kasi kung maging vice mayor si Ampaya, aagawin na ng mga presidente ang pagka-mayor mula kay Ruby Biason. 'Di ba? Isang sundot na lang football na kagad. Tapos may kaso pa si Ruby Biason. Sinintensyahan siya ng Sandigan Bayan sa Napoles scam. So, ladies and gentlemen, ang desisyon ng Sandigan Bayan laban kay Biason ay nabasa ko matibay. Kung matibay ang desisyon ng Sandigan Bayan, mukhang suntok sa buwan kung mananalo man si Ruby Biason sa kanyang apela sa Supreme Court. So, with that, makikita nyo na mga kababayan ko, kung maghalal kayo ng mga inyong opisyal sa 2028, siguraduhin nyo na po kung makita na ninyo lumalabas na ang pagkamasamang ugali ng politiko ay ibasuran nyo na. So, yan po ang aking advice sa inyo. Ngayon dito, pag-usapan natin po yung tingnan ko kung paano na ito. Yan, ipakita ko lang muna yung ng mga bata. Okay. Balik ko muna. Sige. I-upload ko na ngayon yung mga video kung paano nag-aaral ang mga bata dyan sa Manggahan. Imagine nyo po, ladies and gentlemen, na may isang compound dyan sa Camellia Homes 4 sa Manggahan, Poblasyon, Muntinlupa. Ang compound na yan po, dati may pasilyo na dadaanan ng mga bata mag-aral. Lumalabas sila sa maliit na pasilyo. Ang pasilyo po, ang lapad ay nasa isang ruler lang ata ang lapad. Tama ako? Parang isang ruler lang ang lapad. Isang tao lang pwede tumawid. Ngayon, yan ang araw-araw na dinadaanan ng mga bata na nag-aaral mula sa compound na yan papunta sa malapit sa katabing school. So ngayon, isang malungkot na nangyari sa kanila nung nagising sila para pumasok ng school noong January 2, 2026. Kasi po ang nangyari, nang dadaan na yung mga bata, ay wini-wielding ang kalsada nila na dinadaan pasilyo, hinarangan, wini-wielding ang bakal. So, mga cute na bata kasi nakakaano kaya, marunong na mag-rally. Buksan mo ang gate. Buksan mo ang gate. Ganun ang sigaw ng mga bata. Kaso, ang
Ang, culprit na tao, yung tao na may salarin sa paggagawa niyan ay ang pangalan ay Rodolph Dudes Arsiaga. Alam mo yung Arsiaga dating mayor ng Muntinlupa, pero masama ang ugali. May may kakilala rin ako Arsiaga pero mabait na Arsiaga yun. Pero itong Arsiaga na kilala ko ay ma dating pulis pa o pulis pa ngayon. Biro mo sa ngalan lamang nakikita siya sa mga boarding house niya para mula sa mga tao na nakitira mula sa bilibid ay sinara niya ang pasilyo sa harap ng kalsada nakaharap sa Boracay Road at saka nakaharap sa compound ng mga bata natin. Kaya ito masdan natin ang mga bata. Ito na po sila, mga bata. Pero bago ngayon siguro patatlugin ko muna yung aking ang aking tinatawag na channel ID. Pag Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang Sayaw muna tayo. prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi Mayor pera of Ibiason, ng halaga, manood kundi ka. kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Dedicated to Mayor of Ibiason, Kalaban ng saka kay sakit na Chairman, mandarambol. Barangay Chairman, Totoo kasing Allen Castillo Abaya. tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Magandang gabi, Efrain Pinos. Hindi kayang Mimi bilhin Afar. ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi,
bihira na naman tayo. So ito ngayon ang babanatan natin. Ipakita ko pa sa inyo muna yung unang video. Marami tayong video ipapakita. Panoorin natin yung mga bata. Parang ang sarap kumanta yung kanta ng asin, no? Kita mo na ba ang bagay na dapat mong nakita? Nagawa mo na ba ang bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat na ang inyong mga mata. Kay sarap mabuhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Ayan. Hindi po yan. Hindi ba? Sa loob yan eh. Sa loob ito. So, Pangdaan lang. ito, ilang akyat. Hindi, umpisa mo natin sa sinara. Dito, sa Pinlock. Noong isang araw, one day, mag-aaral sana mga estudyante, mga pupil, mga lilit na bata, pupil ng tawag, hindi estudyante. So, ngayon, pag-aaral nila, ang nangyari, natagpuan nila na wielding na yung kalsada dinadaanan ng gate. So, ito po yun, pakinggan natin. Yan sila. Buksan niyo yung gate! Buksan mo ang gate. Oh, yan yun, January 2, 2026. Oh. Yo! Ako ba din? Ano ba din? Buksan niyo yung gate! Buksan niyo yung gate! Ang ganda ng mga rally ng mga bata. Oh. Oh, child abuse yan, ha? Child abuse yan. Winawarningan kita, Rodolph, the red-nosed reindeer. Child abuse ang kaso mo. Eh, yung dalawa ni Marge Gonzalez. Buksan niyo yung gate! 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 Wala ito. Dadaan ng mga bata, hindi na makadaan makapasok sa school dahil winilding mo ng kalsada. Ayan. So anyway, ang kalsada na yan po ay dadaanan ng mga bata araw-araw yan. Mula sa compound. Na ang compound na ito ay matagal na po silang nakatira dyan, mga 38 na pamilya. Ang kanilang status sa lupang yan ay umuupa sila sa may-ari. Ang may-ari po ay pamilya si Calixta Bautista na asawa ni Kalalang. Kapag-asawa ng Kalalang. Nakapag-asa kay Dominador Kalalang. Okay. So, may isa pang owner. Ang isa sino yung babae? Anyway, ang lupa na yan ay 40 years na sila nakatira dyan. Ang isang may-ari dyan ay si Celerina Bautista na nakaasawa kay Felix Ponsalan. So, mula noon hanggang ngayon sa pinag-usapan natin ay hindi, hanggang ano na lang. Hanggang kailan kayo tinanggap ng huling tanggap ng upa ninyo? April April. 2025. Opo. Noong April 2025 ay hindi na tinanggap ang kanilang bayad sa upa na 11,000 kada buwan. Kasi may bayan na. So, ngayon, ano ang nangyari? Ano ang katwiran na ginawa? Ang katwiran po na ginawa ay dahil may buyer na daw. So, ibig sabihin, itong inuupahan nila na pangalan ay si Calixta Bautista at Celerina Bautista ay ibebenta na doon nila. Pero sa panahon in April 2025, ay patay na itong dalawa, di ba? Patay na po lahat. Lahat sila patay na. Indonesia. So, ang nagmamahala lang sa kanila ay si Sylvia, yung mga apo. So, sinong Sylvia pangalan nun? Sylvia Bautista
yan po ang pumirma sa pagpapaupa sa kanila. So ngayon, ang nangyari, habang tumitira sila ng matagal doon, ay papalit-palit na ang may-ari ng lupa na nasa harap nila. Ang sa harap nila ay lote na ang katabi ay tinatawag na Boracay Street. So bago ang mga bata dyan, mula sa compound, makarating sa Boracay Street at makapunta sa kanilang school, ay may dinadaanan sila maliit na pasilyo. Ang lapad po ay isang ruler lamang. Kumbaga isang ruler, halos hindi magkakasya yung dalawang tao na magkasalubungan. Ibig sabihin po, pag papasok ang isa, pag may nakita sa kasalubong, magbigayan sila kung sino mauna at tatawid naman ang isa. Diyan po dumadaan ang mga bata, mga pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan ay maganda kung ang mga pag-asa ng bayan ay hindi binibigyan ng pag-asa? Yan po ang nangyari dito. So, tawid alambre po ang nangyari sa kanila nung sinarayan. So, tingnan po natin ngayon. So, bago tayo dudako doon sa may bago mga video, ay nais ko lang ikwento na tinigil ang lote sa harap nila ay sabi ko 3 beses binenta. Hanggat sa pinakahuling pangatlo na bentahan ay yung si Rodolfo Arsiaga. So, Dodds Arsiaga at nagtayo sa dyan ng tinatag na Labadods, ano ba yun? Laundry po. Laundry, Saka boarding house. saka boarding house. Nagpatay siya ng laundry house. So, laundry niya, ang pangalan, Labadods. No? Labado. Labadods. So, grabe Oh, tapos, ang matindi pa niyan, ang basura ng kanyang labahan ay tinatapon doon sa loob ng compound ng mga nagrereklamo. Ang baho kaya. So, yan ang una, number 1 na magiging kaso laban sa iyo. Yan po ay pwedeng tawagin na writ of kalikasan ang magiging kalaban mo riyan. Pero in the meantime, ay dahil sa sinara mo noong January 2, 2026, ang kalsada nila ay hindi na makalabas ang mga bata. At dahil hindi makalabas sa mga bata, ay child abuse na po ang kaso mo. Number 1. Number 2, meron ng grave coercion. Ano bang ibig sabihin ng grave coercion? Ang grave coercion po ay, ang ibig sabihin niyan, pinigilan mo ang mga tao na gumawa ng gusto nilang gawin. Sa kasong ito, ang gusto gawin ng mga bata ay dadaan para papasok. At dahil ito ay magdulot ng trauma, destroying the intrinsic worth and the dignity of the children, then you must be imprisoned up to 17 years. Winawarningan kita, Rodolph the Red-Nosed Stranger. Ang kulong na naghihintay sa'yo rito, 17 years. Tapos, ang iyong asawa naman ay si Marge Gonzales, may conspiracy kayong dalawa at pare-pareho kayong makukulong na 17 years. Yan po ang inyong kaso, maliban sa grave coercion. Ang grave coercion, isasampa namin na kaso laban sa iyo patungkol po sa mga perwisyo mo na ginawa laban sa mga magulang. Pero laban sa mga anak, ito na po ipinapangako ko, hindi po titigil si Toto Kausing Tirador hanggat hindi kita matamaan ng tirador. Pangako yan. Kasama rin po ang asawa mo rito. Alam ko, pulis ka. Well, kung pulis ka, mas maganda. Kasi magsasampa na kami sa IAS ng administrative complaint laban sa iyo. At kung makapagsampa kami ng administrative complaint, ay matatanggalan ka ng pwesto o ng rangko bilang pulis. Yan po ang ipapangako ko sa iyo. Tapos, hindi ka pa nagkasya dyan.
Itong mga tatay at nanay ng mga bata na nag-aral na diyan nakatira sa loob ng compound ay nagnegosyo ka pa ng tubig sa kanila. Nilagyan mo ng metro para makapagnegosyo ka at ang nangyari ay para paalisin mo sila, pinutulan mo ng tubig. Ngayon, ibig sabihin, iyan po ang indikasyon na gusto mo sila palayasin. Pinutulan mo ng tubig. Ang tubig na binibigay mo sa kanila ay panligo, panluto, panlaba, at iba pa na hindi naman pang-inom. Ginagamit nila yan, panligo ng mga anak nila. So ngayon, child abuse pa rin. Tapos hindi ka pa nagkasya, siguro naasar ka na. Noong January 2, 2026, winilding mo na ang pasilyo, hindi na makadaan ng mga bata. O ito, ulitin natin, presenta yung tinatawag na mga kwan. Yung mga bata, unahin siguro. Ipresenta na natin to, ipresenta ko pa rin ulit. Buksan niyo yung gate! Buksan niyo yung gate! Buksan niyo yung gate! Buksan niyo yung gate! Alam mo, bata pa lang, tinuturoan nyo na mag-rally. Buksan niyo yung gate! Ako ba din? Ano ba din? O ano, Mayor Rupi Biason? Buksan niyo yung gate! Buksan niyo yung gate! Hoy, yung may mic. Buksan niyo yung gate! So, Buksan niyo yung sunod, ipakita natin ang iba pa. Buksan niyo yung gate! Grabe mga bata, buwis buhay. Ito naman, ipakita ko isa pa. Ano kayo, sir? Inaatake na ako. Sino ba siya nagsalita? Iyan ba si Rodolph? Sir, inaatake na yung kasamahan namin, no? Baka matuluyan pa to dito. Kayo ang may nanagot dito. Ah, may sakit, hindi makakadaan. Ihatid sana sa ospital, hindi makadaan. Grabe. Si paano ang mga PWD? Ano yan? Mabuti si Daddy Bert, di nakatira dyan. Ayan, sir, kayo, sir? Si Rodolph Inaatake yan, na ako. naka-itim na Sir, damit. inaatake na yung kasamahan namin, no? Baka matuluyan pa to dito. Kayo ang may nanagot dito. Sagutin nyo to. May nagdadialysis pa dito. Madaming PWD. Sir, sir, tao ka rin, tao ka. Ano ba kayo? Oo. Hindi nyo madadala yan. Punta ng barangay, sir. Sinarado nyo kami. Lahat kami kasama. Yan na. Hindi pwede. Lugugok na lang to. Sabi, pumunta ka, dumulog ka sa barangay. Paano makapunta sa barangay? Walang madadaanan, sinara mo. Loko-loko ka. Road, dodge, pa-dodge ka pa. Hindi. Huwag kayong makikipag-usap. Man na kayo, tumawag na kayo ng ano para... Humingi kayo ba ng tulong sa ano? Grabe ka. Nandiyan na pala sila sa labas. Ayan, winanding niya na. I-video nyo to, palabas tsaka loob. Ayan, hindi makadaan. Hindi, wag nyo turuan. Wag nyo kaming turuan. Wag nyo kaming turuan. Desisyon nyo yan. Ayun o, Ayan, tingnan yung welding. ginawa o. Grabe. Ilalawin mo yan doon,
Porgi mga taga-Bucor yung nangungupahan sa inyo, ginawa nyo na rin kaming preso. Dito. Ginawa nyo na rin kaming preso dito. Kami ng daan. Dito sa ano. Ayun ang ginawa. Oh. Ano ba, extension pa to ng Bucor? Nilalagyan ng hollow blocks. Inuupahan namin to. Extension pa to ng Inuupahan daw. Bucor, porgi taga-Bucor na upa, pati kami dito ginawang preso. Yung pala sa sara. Ayun, natawa parang may tumatawa. Oo, pala siya. Hindi ba siya? Yung nagsasalita yung may sakit. Abi si presidente niyo yung may sakit. Yung babae? Na lalaki. Ayun o, nalagyan ng pagitan. Basta kung piniligin na dapat. Sige pa tayo sa ibang video. Ito. Ah, ba't rin? Ah. Huwag mo lang yun ang mic mo saka ano. So, ito yung hagdanan. Ito yung hagdanan. Mula, ito yung compound yan eh. Yan ang hagdanan. Pag umakit ka dyan, Baba na. tapos tatawid, tatalo sa kabila. Opo, sir. Ang kabila niya na bakod na yan po yung South Luzon Expressway. Like po. SLEX, kung tawagin. Tapos, bababa sila dyan, dadaan sila sa may pasilyo na maliit. Drainage po ng At like. para makalakad sila, tatalon sila sa may drainage, sa may kanal, doon sila gagawin ng kalsada. Eh kung baha, hindi sila makadaan. Ay. Diyan mo, pagbaba, oh. Kaya mo. Bakit ako kay, ano yun? Mario ni. Ah, Grabe, pahirap ginawa nito ni Rodolfo. Rodolfo Arcaca. Ayan ang compound nila sa loob ng higdanan. alam mo, tagal lang, ano, mapuputok dito. Oo. Diba? Hindi ka pala pwede kayo magpa-60, no? Para lumabas. Pero makapantalong kayo ng Levi's. Maong. Click mo muna yung mic mo. Saka bago mo na click mo yung mic. Saka photo. Saka camera. Nakita nyo? O dinadaanan na kanal, oh. Yan. Kasi yung pag-akit, hindi mahirap pagbaba eh. Yan, tatalo sila sa kanal. Yan sila sa Okay. So, punta naman tayo sa iba. May mga bata na pa. Ito. Yan o. Bata na po yung nalala. Bakit? One way!
Hmm. Daming mangga lugar nila, oh. Anin mo mangga kung wala naman madadaanan. Hindi mga bahay nyo. Anyway, punta tayo sa iba pa. Yung ano, yung mga bakang napasok. Dito muna tayo. So alas 3 na. Yan yung madaling araw. Dati, February ito, madaling araw. So alas 3 na. Alas 3:42 sa umaga. So ganito na yung sitwasyon. dapat live mo dyan. Mag-chase na tayo mga kapuso. Yan po, yan po. Talagang maloko ka talaga. Tayo. Stranger. So, ito pa. Maga pa siya para walang makaharang. May building permit pa siya pag welding? Ano po, binigay na po kami dyan ng 1 month na kalugit. Kaya po noong February 2, Hindi, ang tanong ko, may building permit pa siya. May building permit siya pag pa-welding? Wala ta eh. Ay, nakalagay dyan. Hindi, yung welding, yung ano, welding yun na ano. Yan, akit ng mga bata. Magpapasok. bigyan mo muna kay ate mo. Lang ko yung kamay ko. Diba, yung mga paa nila dumadaan, pumapatong sa mga alambre ng ano, barbed wire. Kaya ano, kung mahulog sila. Yan, oh. Kita mo yung kalsada dinadaanan ng mga bata nag-aaral? Yan, kita mo. Yan, dyan siya dadaan sa kanal, papunta sa school. Yung taas na kanal, paano pagbalik? Paano akyat? Yan, oh. Buksan mo yan? Okay. Saan ba tayo? Hindi, sa baba. Yung sa baba, yung karugtong. Ayan. Ito. Sa may ilog. Kanal yan, di ba? Kanal? Eh, kung mapuno, kung mag-ulan, mapuno ng tubig yan, walang madadaanan.
Yung mga bata, oh, mga musmos. Anong klaseng Muntinlupa City? Sabihin ni Biason, munti na kasi lupa eh. Oh, Rapi Biason, paano to? Kayo ba yung mga purpit? Wala na kayo sa purpit? Bagay. Tatay nanay nung basketballista sa Tineo na namatay. Purpit din pala yun eh. Si Baterbunya. Batang purpit din pala yun. Hindi sa kanyang talento nakapag-aral. Scholar siya. O ngayon, siya ngayon nilalaro sa scatter yan eh. Sa amin, marami mga portis. Pero, pinagsusuga lang. Yung nga, madali nga, may scatter na. Ang masama pa, attorney, yung iba, may portis na, nakakapagtupad pa. Oo, gano'n ba? Di ba dapat baba? Akala ko mahirap tumupad. Ito sa amin talagang mayroong ebidensya. Ang May tulay pa, no? Malinis pa. Kasi may tubig sa ilalim. Pag umuulan po, ang lakas ng parang falls po yan. Sino ito parang naka-step in to, yung isa. Ganyan, mga papa. Estudyante ba? Dapat nga babae naka-step in? Hindi kasi yung daanan ko. Ano. Oo. Nagbabaw na lang yung sapatos. So, mag-chinelas muna. Pag nakalagpas na sila dyan, yun, itusok yung sapatos. Kasi may kanal na dadaanan. Mayor, ano ba naman yan? Yan, ang mga estudyante nag-aaral. Hindi, dahil yung dadaanan mga Yan ang pag-asa ng bayan. bago makalabas. Pero ba't nakitiis nilang ganyan, ano? O, tingnan mo ito, Win Gatchalian. Ang gusto mo lang habulin, makuha mong pwesto. Ayun, kalsada na. Ayun, ang kalsada na. Oo, sakop na rin po ng Kamega yan. Sakop ng Camilla Homes. Oo po, yan po yung tawag na 4B. 4B? Oo, yung isa po ka na 4A, yan 4B. Iba po yung aming presidente. Yan, ayun yung guard house naman. Sa Kamega, yan yung pasada. Sa kabilang sila makarating na, no? Lahaba na. Ilang kilometro na lakad ng mga bata araw-araw? Yung dating daanan namin. Ito? Oo. Sino? Si Rex Gatchalian yun. Ay, sabi ko, Ngayong umaga, silipin natin yung ating daanan. So, kasi kanina madilim, hindi namin makita. So pupuntahan natin. Ito na, may mga batang papasok sa eskwelahan. Ngunit sarado na talaga. Ayan. Saan sila ngayon dadaan? So ito yung labas. Ito yung daanan namin. So, hindi makalabas yung mga batang papasok sa school ng Poblacion Elementary School itaas. Ganong kahirap yung sitwasyon. Padaan mo na, padaan. Balik na muna kayo. Mukhang hindi kayo makakapasok sa school. Apo mo yung pinakamaliit. So ito Ilang yung taon yun? nilagay na barikada. 5 taon. Talagang hindi pa bubuksan.
As in, sarado na. Mga tubong ditros. Binilding talaga, no? Pagawayan din. Nakakal. So, way back nga, ito kasi isang property noon na nagkaroon din naman talaga ng usapin about dito sa daan na ito ay magiging access ng lugar na to at inuupahan kasi nga dati balak talagang bilhin na to para may right of way ng mga tao. Balak bilhin ng gobyerno, kaya lang yung dati kasi may ari hindi kumbaga isinara sa usapan na upahan na lang kasi paglipas ng taon iba na yung may-ari, nabili niya na, so hindi na pwedeng sana mag-exist, kaya lang ayaw na rin pumayag at kailangan niya na raw gamitin yung property. So, nandun naman tayo, kaya lang Si ang Rodolph, iniisip the natin, no stranger. ano yung magiging solusyon? Hahayaan na lang ba na tayo makulong dito? Kasi nga wala nang process o access Nakulong So, kayo yun na lang walang naman yung kasalanan, simple no? namin lugar. Hindi natin alam kung sino yung pwede natin lapitan kasi lumapit na tayo sa gobyerno dito sa Muntinlupa pero wala naman din naging solusyon talaga na maraanan. At ito nga ang hihiling namin, magkaroon lang naman talaga ng daan. So, Mr. Rapi Tulfo in action, baka sakali matulungan mo kami. Baka ikaw yung makatulong sa amin. Ipuinawa ng Panginoon ng iyong mabuting puso na tulungan yung mga kagaya namin. Muli, wala naman din kami pinupurwisyo. Kami normal na tao lang din at naghahanap buhay. May mga anak na pinag-aaral. Sana magkaroon ng karapatan yung mga taong nasa baba, nasa laylayan. Na hindi lang yung karapatan para sa kanila. Sana meron din para sa amin. So yun lang, yung update muna. Hindi pa natin alam yung posibleng mangyayari. So, ang lumalabas dito, no? Mag-usap na lang tayo. Ang lumalabas dyan ay parang nagkaroon ng negative thinking ang bawat isa. Bakit negative thinking? Parang isip sana. So, kailangan magiging positive tayo. Huwag lang yung sana. Talagang maging agresibo tayo. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Mga kabataan po yan. So, Mr. Ropi Biason, Mr. Rodolph Arsiaga, Merge Gonzales. So, dapat ang gagawin ninyo, buksan nyo muna pansamantala ang daanan ng mga bata. Para naman ay hindi kayo child abuse. Sa Lunes po, ito po ay kasalukuyan na nangyayari ang krimen, continuing crime. Dapat pwede nang hulihin ng pulis si Rodolph Arsiaga at saka si Merge Gonzales. Continuing ang crime, hanggang ngayon nangyayari. Ano ang sabi sa ating batas? Caught in the act ka na, Mr. Rodolph Arsiaga. Hindi mo pwede sarhan niya na hindi ka magbigay ng, dapat bilang ginagay mo lang gate. Kung gusto mo may gate, bukas. O di kayo maglagay ka ng toll gate. Magbigay ka ng sticker sa mga bawat bata. Ang bata na may sticker pala ipadaanin mo. At saka ganito pala ang batas dyan. Ang sitwasyon pong ito, mahigit 10 taon na ninyo ginagamit ang kalsada, di ba? Sa dating may-ari. So, sobra mga 20 years. Ganito po yun ang mangyari, Mr. Rodolph. Merong continuing contract, pinutol mo. At sa pagpuputol mo sa kontrata, ikaw ay mananagot.
Dahil ang pagputol ng kontrata ay hindi nadadaan sa pag-uusap. Bago mo binili ang lupa na yan, may kontrata na yan dati sa dating may-ari. Ang tinutukoy ko yung lupa na sa harap ng compound nila. So, ibig sabihin, pag binili mo po ang lupa, kung ano ang makikita mo, obligasyon na ginagawa sa lupang binili mo, respetuhin mo yan. At ang paggamit ng mga tao dyan sa compound sa loob, kahit mahirapan sila, hindi sila gumagamit ng right of way na libre. Nagbabayad sila. Magkano bayad ninyo? Victoria? Kasi si Victoria, 3,000 po. 3,000 a month. So Maria Victoria Blasado. May mga, pwede ba ipakita mo sa akin mga resibo na pagbayad nyo ng ano? Ng pagbabayad sa right of way? Asan niya? May pinakita ka sa akin kanina. Yung ano, Sa lupa yung lagbo ko yun. Logbook, yung logbook. Lagbo ko. Sa lupa yung bayad. Asa naman ang ebidensya na babayad kayo sa Sa ano lang. sa right of way? Asa ang cellphone pakita mo na isa kahit isa lang sa pagbayad nyo? Para ipakita natin sa tao na nanonood sa atin. Ayan, tama si DDS Davao. Puro malita ang inatupag ng mga kakampi nila. Hindi na inatupag ang mga bata na pag-asa ng bayan. Ito po ay nangyayari sa, akalain mo, sa lugar pa na tinatag na Maunlad, Muntinlupa. Ito. O ito po ay sabi binigay ko kay Arlene. Bayad sa daan, 3K. Message po ito papunta kay Ate Laundry, si Marge Gonzales. Paano ba ito makita? Yan, si Marge Gonzales na yan pong ebidensya na nagbabayad sila. Tapos bigla mong pinutol. 3,000 kada buwan ang bayad nila sa paggamit ng kalsada. So mananagot po kayo rito. Oras na may sampa namin to sa Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa, child abuse po ang kaso. At saka grave coercion para sa mga matatanda. Ito lang ay patungkol lamang po ito sa tinatawag na pagsara ninyo ng right of way. May pangalawang kaso pa po. Ito po yung resibo. Itong resibo. Tubig. Ipakita mo nga sa kwan. I-forward mo sa ating website, group chat. Para may pakita ko. So, ang isa pang kaso na mangyari sa kanila ay pinutol nila ang tubig. Another form of grave coercion yun. At magiging child abuse din kasi nababaho ng mga bata hindi makakaligo. At diyan din sila kumukuha ng tubig sa panluto nila. Ganun po ang mangyari dito. So ito, buksan natin tong may iba pang pinalabas na Gusto ko makita ninyo yung resibo sa pagbayad sa right of way ba ito? Tubig. Sa tubig, ilan ka sa daan? Yung right of way. O ito po, water. Ano tong bayad niyo? Magkano? 5,850 to? Kami na po yan. Ito po yung sa daan. 3K. Pwede ba naka-screenshot pwede mo i-forward? Hanapin mo nga sa So, ito yung linya metro. Itong bayad. Akalain mo, wala pa silang lisensya. Nagnegosyo ng tubig. Distributor.
Yan po ang nangyayari dito mga kaibigan. Ito naman ano ito? Hindi ang screenshot na original niyan. Saan? So, with that, ladies and gentlemen, how we will resolve this issue? Basta tulungan ko at hindi ko na may-presenta. Nasa 50 minutes na tayo. At Mr. Romualdez Tambi, magandang gabi sa lahat watching from phone. Didis Davao. O puro mga manita kasi inesikaso. So, Marvin Alvarez Blazado. Okay. Hindi lang pag-asa, gagawin natin ito. Ayoko lang salitang pag-asa, ano, Daddy Bert? Kasi pag salitang pag-asa, parang, parang nanghina ka ng loob kasi pag-asa lang eh. Pinanghinaan ka na. Kailangan gagawin natin to. Gawin natin solusyon, hindi lang pag-asa. Marilyn Salda, Maya Pabingi sa mga kabalin. JJ Zapata, Chris Brook, Dali Basco, Kay Kumaro, gandang gabi po, Sir Toto Kausing. Si Nomi, magandang gabi po sa lahat. Nakuha mo na, ito na. So ipakita natin itong pruweba sa paggamit ng ito po yung tinatawag na si Marge Gonzales po nakikita rito. Ang maganda nito para mapalaki natin. Ganito gagawin natin. Para may pakita nila, mapalaki ko. O dito natin ilalagay. Ito kasi may tunog na mga abuso. Walang pinag-iba sa ginagawa ni Win Gatchalian, ni BBM. Ganun ugali ng mga opisyal eh. Pagbayad ng ng right of way. Anong petsa yan? August 31, 2025. Okay. Yan yung huling sinul sa amin. Tapos hindi na kami siningil. Kaya pala, isasarado na yung daan. Yun ang huling singal sa inyo? Oo, kasi isasarado Tapos hindi na pala. kasi isasarado na yung... Oo. Kaya nagkataka kami, hindi na kami kinukuha. Hindi ba lang kayo, Hindi, naisip na po namin yun. Kasi Okay. nauna na Sige, po magkwento yung tayo dyan tungkol sa dyan. tubig eh. Nauna na po tuloy yung tubig. Ang sa akin lang muna ikwento dito ay hindi na kailangan magsampa ng kasong sibil o kukuha ng TRO sa korte sa RTC. Unang-una, mabagal ang RTC gumalaw. Number 2, may bayad pa. Paano yan kung ikaw ay walang pera? Kaya isampa na lang namin sa prosecutor, ipapakulong namin. So ito si Marge Gonzales na nakita nyo, ay naniningil, ate, saan na po siya? O, paket na anak ko, yung anak May anak mo ay magbibigay ng maghatid ng pera sa kanya. So, ate, Tricky, binigay, salamat po. O, ebidensya na nagbabayad kayo sa right of way. So, kunin ko po yung balance, pasuyo na lang po sa laundry. Tapos, anong kasunod? Tawagan kayo, hindi natin alam kung anong usapan. So, anong Tapos token yan, na nakuha? token po nakuha. Sa tubig po yan. Mga Sa bata. tubig. Tubig naman yan, hindi sa right of way. Grabe, negosyo. May tubig na, may right of way pa. Grabe, bilib ako Huling na yan, pero Ganon. hindi po yung yung balance na yon. Kakulangan yan doon sa 11,000. Hindi bale, basta Kasi wala nagbabayad na kaming kayo. tubig. Ganito lamang ang pag-usapan natin. Ladies and gentlemen, sa ganong sitwasyon, hindi, kung ikaw ang bumili ng lupa at mayroong ibang tao na nakakita niyo na dati lang doon gumagamit, hindi niyo po pwede mapaalis yun hanggat hindi kayo magkasundo na tapusin na ang kontrata. Ang kontrata po na paulit-ulit
na nagbibigay at wala namang palya, ay ibig sabihin po nun ay wala mang kasulatan, pero ang tinatagdaman namin dyan ay pag may actual performance, ay tuloy-tuloy ang kontrata. At every month, pwede sila mag-demand ng renewal. Pwede mag-demand ng renewal. At kung hindi mo, sinara mo lang bigla, ikaw po ay nagkasala ng kasong grave coercion para sa mga matatanda at child abuse para sa mga bata. Huwag mo na pansinin ang kasong grave abuse, grave coercion. Kasi ang parusa nun, mga hanggang 6 months lang. Ang sigurduhin mo, humanda ka, maghanap ka ng magaling na abogado. Sinasabi ko lang, Dodds Arsiaga, Marge Gonzales, maghanap kayo ng magaling na abogado. Kahit na magaling pa, hindi mananalo. Ang kasong sisampa sa inyo ay violation of Section 10, paragraph B. Section 5, paragraph B ng Child Abuse Law, which is Republic Act 7610. Ang parusa po, I regret to say, hanggang 17 taon na pagkakulong. You choose. Mamili ka. Kung saan mo gusto, mamili ka. Buksan mo ang gate. O hahawakan namin ang bit. Gawin mo na. Ikaw naman, Rupi Biason, bakit hindi mo ginawa kayong mga kasama sa city council mo? Kasama ang vice mayor mo. Sino ang vice mayor? Dapat magsalita siya. Kasi pwede siya si Tebes, pwede siya magiging pwede siya magiging liable dito. Kasi may city council siya, dapat gumawa siya, kahit gumawa siya ng resolution na kinukundina niya na mga kasama niya ay hindi nagsasagawa ng paraan para magagamit ng mga bata ang pasilyo na napakaliit na ang lapad lamang ay isang ruler. Ipinagkait niyo pa sa mga bata. Kaya, susulat tayo sa City Council, sa kay Mayor, at kung hindi sila sasagot, isama natin sila sa child abuse case. 17 years, again, I am making this clear. 17 years po ang kulong sa child abuse. Binabaliwala nyo lang yan. Hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po. At ulitin natin ito, magpapalo up vlog tayo. Toto, kasi yan, akala kasi nila, yung mga tao, hindi naman Hindi, kasi yung mga akala na yan, kailangan matigilan natin yan. Matigilan natin yan kung tayo ay manindigan na. Kasi ganito lang ang theory natin. Walang api kung walang magpapaapi. Tandaan ninyo, ang kalayaan ay hindi po yan ibinibigay ng mga mang-api. Ipinaglalaban yan ng mga api. Dapat lumaban na tayo kahit sa korte lamang. Okay? Ang una naming course of action ito, magsasampa ng reklamo sa Office of the Prosecutor at ang iba isasampa sa Ombudsman. Kasi mga opisyal ng bayan. Sino pang iba? Tapos, ang pinagkabuhian nila. Okay, hanggang dyan lang tayo. Kay Kumaro, magandang gabi. Mag-follow up tayo dito. Naawa ko sa mga bata.